Hi Plan Kids! Umaga na naman and it's Wednesday morning. Bago tayo pumasok, mag-aayos-ayos tayo ng konti lang dito sa garden. Yung mga loose ends na lang na malilit na bagay. Yan na lang ang ating gagawin. Kasi we're going towards yung pagpapaganda na ng pagpapaganda. So, at saka pagpapaluwag ng pagpapaluwag. So I'm thinking, itong mesang ito ay ibabalik ko na dun sa gitna para meron na tayong, again, table sa gitna, tapos lalagyan ko na ng centerpiece or yung wedding paglagyan dun sa gitna para maganda naman sa gitna. Para setting talaga na pwede kang magkape, pwede kami kumain. Pero syempre, may mga dogs dun eh. So, depende kung papayag kumain dun yung anak ko at asawa ko dahil syempre doon nagpupupo, doon nagbibiri. It's a very big area for them. So, samahan nyo ako ngayong umaga, okay? Tara! So, ito po yung mga pet food. Aalis naman na po. Tapos, puro bird po kasi kahapon, yung bago kong pinabili ng mommy ng mga birds, walang ansaluhan yung po nila. So, naipatong ko sila dito kaya puro ganyan. Para iririgalo daw niya sa aming account. Okay? So ito, iniwan ko na dito kasi papalitan ko na rin yun. Ito para lahat sila nung nakadinikit ko sa mga poste ng racks ay nakaganito. So yan, nangyayari na. At ito para may lupa natin. Ang ayusin natin. Ang mga ito ay malamang ilabas ko na doon kasi itong lahat ng to ilalabas ko na doon kasi ito baka ilipat ko na rin. Hindi pa alam kung i-diretso ko sa lupa o hindi, pero meron akong mga halaman doon sa labas na ililipat ko na ulit ng pot kasi may dadating akong dalawang pot na malaki. Susubukan ko muna yun kung gaano kalaki yun kasi ang plano ko ilipat ay yung banana number 1, tapos number 2 baka yung
iniisip ko pa yung red guava. Kasi yung red guava, dalawa siya. So baka pag-isahin ko sa isang pasong malaki. So pinag-iisipan ko pa yun. Pero pwedeng may ilipat ako na iba pa. Pero iniisip kasi ko rin yung laserum ko na matangkad na at saka ito na pagsamahin sa isang malaking paso din. Okay? So let's see later. Tabas ko muna. Nilagyan ko na rin ng mga ganito kasi para pag umuulan may bubong yung mga dogs. Morning plan kids, Thursday morning at kailangan tayo magtrabaho ulit syempre, pero bago ang lahat I would like to show you this. Tada! Big pots, as in giant pots po, as in napakalaking pots na nakuha ko lang ng murang-mura kasi laki lang, kasing presyo lang siya nung mga malalaking pots na nakuha ko, pero ito sobrang laki talaga and matagal na po ako naghahanap nito kasi meron nga ako mga puno-puno sa labas, okay, na gusto ko i-repot at ang naisip ko dito is meron akong malaking puno sa gitna or whatever, malaking halaman, tapos yung halaman, yung mga sa baba paligid, imbis na ano siya, walang laman, lalagyan ko po siya ng mga ground cover o yung mga halaman na kumakapa lang pero hindi siya tumatangkad. Pero alam ko dun sa yung isa kong pinaplano ay medyo tumatangkad siya pero madaling putulin at itusok lang. Okay? Pero pwede ko rin gawin na kunyari puro aglaw lang, ganon. So, para meron na hindi pangit yung baba or yung ilalim ng halaman sa taas. No? So, samahan niyo ako kasi meron na tayong mga unang nagawa ng mga nakaraang araw kung saan tayo naglinis pa rin, ayos-ayos pa rin dito, inayos ko yung mga paso dun sa kabilang side kasi kaya para ma-open na dito, tapos may mga ilang halaman pa akong i-aayusin din. Okay? So, ang natitira na lang dito ay yung ating mga cactus and succulents na i-reserve natin para sa susunod na episode kung saan sisimulan naman natin ang paglilinis o pag-aayos ng ating CNS Terrace Garden. Okay? Samahan nyo ako. Let's go! Okay. So, andito na tayo ngayon. Pero, bago natin simulan, kasi ito ay purong lupa lang. May in-order ako na rice hull at coco peat, parating na siya. So, para mabuhaghag tong lupang to at yung panggagalingan ng lupa para hindi masyadong malupa. Saka magaang lang ito. So, bago ang lahat, ayan, yung dati kong yung mga binunot ko na mga anong tawag dito? Basket plant na validated. Umano na, nag-ugat na. So, itatanim ko na sila. Pero pinag-iisipan ko kung dito ko itatanim ko. Sa ibang kapo. Mamaya malalaman. Kuha tayo ng ano. Guava, Chico. Ito pwesto ko dito
Dalawa sila. Tapos sa paligid nun, yung mga proton. Ito yung parang magiging major natin dito. So pwede na natin ngayong itong mga maliliit isin itong sa pinagmuna natin yung mga proton. And mamaya papakita ko sa inyo kung ilang paso na lito. Save ay 2, 5 plus 4, 9 pots to 2 pots. Tapos, pili rin ako ng coco peat para kay ano sa aming hedgehog kasi na hindi natakpan yung kanyang kulungan no isang araw umulan, nabasa na naman eh hindi pwedeng basahin. Itatapon ko muna itong, hindi, isasabo ko lang doon para matuyo. Para maisama ko sa lupa. So baka i-wash ko muna sandali. So, ayan na siya. Gutom kasi hindi ko masyadong kasi marami ako nilalagay diyan. So mga 2-3 araw yan diyan. Minsan mabilis siyang kumain. Kaya maraming pupo. Ngayon, pag nabasa, bumabaho. Dapat hindi bumabaho. Okay? So, yan. Ayan ang kanyang bagong malinis na kulungan ulit with dry coco peat. So yung ito ngayon, yan, ayan yung yung coco peat na aayusin ko yan mamaya, itatabi ko lang para matuyo. Pag natuyo, ilalagay ko na dun sa soil container ko. So, we will end the video here na. Itutuloy na yung pagkawa natin. Maraming nagawa.